Saan banda nakalagay yung galing ni Chel Jokno? Parang may sinabi siya na kailangang ilabas yan para sa ebidensya sa impeachment na yun. So in other words, talagang naghahanap sila ng ebidensya doon sa back record sa ni Inday. Hindi po natin malalaman kung talagang merong unexplained wealth ang Vice President kung hindi natin mabubuksan yung kanyang mga bank records. Kasi pag sinabi mo unexplained wealth, pakita mo muna yung wealth na hindi ma-explain. Tama. Ang problema sa kanila, hindi nga nila alam kung may wealth ba o wala. Ngayon, yun yung pinipilit nila, pinapakain nila sa mga tao. Hindi, may wealth. Tingnan ninyo, kasi maraming transaction, billions yung inflow at saka outflow. Ang kaso ninyo, unexplained wealth, ill-gotten wealth. So, ibig sabihin, at the very, very beginning, dapat meron na kayong na-identify na yaman na hindi ma-justify kung papaano kinita. And if you're going to look at AMLC records does not speak of wealth. It speaks of Transactions yun eh. transactions. Yes, oo. It's And not besides, equivalent to wealth. Hindi porket meron kang 1 bilyong transaction, hindi ibig sabihin na may 1 bilyong kang pera. Ibig sabihin, meron ka lang 1 bilyong transaction. Paano kung kunwari, 500 million credit, 500 million debit? Puta, wala ka Tama. palang pera. in the first place, kung may pumasok na unquestionable dun sa bank account ng mag-asawa, at the time of bago i-release yun sa bank account nila, at dami nang hihingin ng bangko niya ng mga informations. Halimbawa, kung merong yung pangalan pa lang ni Inday, kung halimbawa is under pala ng terrorist or meron something sa Syria, yung sa mga sanctioned country, i-freeze agad yan, hindi naman yan agad ipapasok eh. Exactly. Tatanungin muna siya, hihinga sila ng mga documents o bakit nakapasok yun yung mga documents. Kami nga mga OFWs, Lagi kayo napaplag sa ganyan. Hindi kayo hinihingan kami ng mga, halimbawa, Oo. meron kaming meron kami, Certificate nagpasok of kami ng 10 employment. million, Oo. pag nagpasok kami sa bank account namin ng 10 million pesos. Ang galing diba? yan. So, saan galing yung 10 million na yan? Ang sahod mo lang 1,000 dirhams. Diba? Tipong mga ganon. Tatanungin ka talaga. Sa ano pa lang, sa exchange pa lang, sa currency exchange, kung saan ka nagpapadala ng pera or sa bangko pa lang, hindi na yan agad tatanggapin hanggang hindi ka clear. Correct. Diba? O kami mga OFW, every month nagpapadala kami, say 100,000. So, 100,000 in, 100,000 out sa labas ng bank account. Diba? In and out. So, ang dami na pala namin na pera kung isang taon, meron na pala kami 120,000, di ba? 100 times 12. O, tapos, hindi pala yun talaga 120,000 na pera namin sa buong isang taon. Zero pala. Kasi nga, din yung mga pinasok namin. Transactions yun. So, if there is questionable on that transactions at that time na-receive niya yung pera sa bangko, mafa-flag na agad si Inday doon. So, they really don't have any case regarding this Ano, Tita impeachment. Beth, isa pa nakakabisit dito kay Chel Jokno, yung the way they present Jokno, yung Risang-risa yung packaging. Parang wala lang, no? Parang Yung- wala lang. Oo. Risang-risa yung packaging na parang, wow, napakalumanay, Yes. bait. So parang feeling nila matalino na agad. Feeling nila matalino na agad. Kasi 'di ba, whenever I say my opinion, and lalo na kunwari si Chel Jokno, syempre naman yan 10-year lawyer yan si Chel Kumbaga, matagal nang nagpa-practice rin yan si Chel. So parang yung ibang mga supporters ni Chel, no-offense sila kapag kinikriticize si Chel ng non-lawyer. No-offense sila. Parang bakit, grabe naman kayo, wala naman kayo sa kalingkingan ni Chel Jokno, ganyan, etc. ganyan. And ako, hindi ko matatanggap yon ever. Na hindi mo po pwedeng questionin ng isang tao just because siya abogado, ikaw hindi ka abogado. I agree, especially kung nakapag-aral ka at marunong kang umintindi. Correct! Bakit ano ka, inutil ka? Hindi ka marunong umintindi, hindi ka marunong magbasa? So pag sinabi ng abogado, kahit mali yung abogado, oo ka lang, tanga ka? Tama. Diba? So ngayon, yung mga nagsasabi siya, wala naman kayo kakalingkingan ni Chel Jokno kasi yun, naging dean pa yun ng etc. Actually, kaya nga dapat nag-evaluate tayo ng ating ng legal prowess natin as a nation The quality of law deans that we have is the quality of Chel Jokno. The more he should explain. Dahil nga law din siya. Diba? The more that we should call out people like this. Diba? Na parang, talaga, kayo, yung pinaglalaban ni Chel Jokno sa impeachment court, is that the legal standard that you want to subject yourself when establishing a legal truth? Ano ba yung legal truth dito? Ang legal truth dito, sa batas, ano ang katotohanan? Paano natin ma-i-squeeze ang katotohanan gamit ang rules ng batas? Ngayon, kung ganyan lang pala kadaling mag-akusa, akusahan na namin kayong lahat. Diba? Away-away na tayo dito. But ngayon, ipapasampina na lang namin ang buong buhay ninyo.
Tapos maghahanap kami ng mali doon na po pwede related doon sa kasong sinampa namin. Gusto nyo yan? Because that is basically what illegal arrest and illegal seizure are trying to prevent. Yung ating right to due process, yan exactly ang pine-prevent niya. Na hindi ka mapagbintangan ng sino-sino lang nang walang ebidensya. At ang ina-advocate ni Chel Jokno, ay hindi kasi dito sa mga 20 years of bank records na to, bahala na lang yung impeachment court na maghanap kung alin dyan yung relevant at saka hindi para sa unexplained wealth. Wow! Dinala na nila dyan sa impeachment, tsaka pala sila maghahanap Oo. nasa Senate na eh. Dapat at the HOR pa lang, alam na nila yan kung anong evidence Ang nila. nakakaloka doon, Tito Beck, ang nakakaloka doon, kaya ka nag-aral ng 4 na taon sa law school. Specifically, to tell the court and explain to the court about if you are for the prosecution, whatever evidence that you have, that what you are alleging is true. Diba? Exactly. Yes. Law school na 4 na taon para doon. Para ma-sharpen mo yung skill set mo sa ganyan. Kasi talaga naman, 'di ba? The burden of to prove that Inday is magnanakaw or may ginawang mali. Nandun talaga sa mga nag-aakusa. Ang defense lang naman talaga yan eh. Kailangan lang nilang basagin yung prosecution kung yung nag-aakusa. So anyway, yun lang nakakagigil. Umaasa tayo dito sa mga abogado na to. Tapos, ang daming mga law students ngayon. Tapos makikita ng mga law students, ganyan yung mga quality ng mga Actually, yun lawyers talaga yung natin. embarrassing. Yun talaga yung parang, So, so frustrating. So, kung ikaw magulang ka, nagpapaaral ka ng anak na sa law school, si Ateneo or sa any law school, makikita mo yung mga lawyers na yan na nanggaling dyan sa magagaling na school na yan. Grabing kakapalan ng mukha na babaliin nila yung sarili nilang sinumpaan sa batas. Ang sakit sa dibdib bilang magulang, no? Ano sayang yung pera pinaaral mo sa anak mo? yun yung sinasabi ni Robin. Yun yung sinasabi ni Robin na pagka yung prosecution natin, huwag niyong kalimutan na maging fair. Huwag niyong kalimutan na hindi kayo dapat one-sided. Hindi kayo dapat masyadong one-sided. And tama si Robin doon in a sense. Kasi nga, as part of the prosecution, and bilang lawyer, ang number one concern mo is disposition of justice. Officer of law kay officer of court ka na rin kapag kunwari, abogado ka, part ka ng defense, part ka ng prosecution. It is your primary duty. At yun yung nasa oath nila ha. Yun yung nasa oath nila. Lawyer's oath. Your concern is primarily to ensure that justice will be served. Which is maganda na rin pala na nangyari to. Kasi sa totoo lang nagsalita yung mga ang dami kong mga lawyers na nakita na nagsalita eh. Sorry, Joy. Nasupalpal din talaga ni Robin sila Luis, no? No, nagharap ng mga ng mga witnesses na may perjury cases. Which is tama naman eh. Kasi paano maniniwala yung tao sa'yo kung yung naharap ng mga witnesses mo may mga sinungaling? Oo. Paano ipapresent mong witness, ang pinaniwalaan ay yung statement na hindi notarized. Exactly. I think buo na talaga ang tambalang Ang bagong unity ni si Lenny at si BBM. Meron na siyang pagpupuri kay BBM. Ano na to, full-blown romance, di ba? Full-blown romance na between Lenny and BBM, which fine, if pinili mo yan, go ahead. Kasi nakita na natin na nagkaroon na ng changing of guards, no? Mas mataas na yung ABC kay VP Sara kaysa kay Lenny Girl. Well, kung ikaw ba naman mag-aalay-alay na kay BBM. Siyempre, mawi-whiplash yung mga kasama mo. Parang, eksena nito. I think they might endorse Lenny. They might endorse Lenny ang BBM administration for Rexy, and then they might have for VP is Ulfo. So I think that might be the trajectory. It's going to be Lenny. Sila may numbers eh. That's the reason of the decision eh. Sila may numbers eh. Sila lang yung may numbers. So sagupaan talaga to ng bonggang-bongga. It could be Inday Robin, which salpukan talaga yan, Inday Robin versus Lenny Tulfo. So we will see what's going to happen, no? Pero talaga sila? Naawa naman ako kay Risa kasi nagkaroon ka ng mga Risa na campaign, biglang Lenny pa rin. So wala na magagawa, politics is a numbers game. So di ba yung Magdalo ayaw nila kay Lenny. Gusto na talaga Risa. Risa talaga, oo. Risa sila. Siya nga, di ba nagtutulak niya, si Senator Trillanes, nagtutulak for a Risa candidacy. Di ba? Ayaw niya kay Lenny, di ba? Sabi kasi niya si Lenny daw kasi, di ba may sinabi si
Trillanes na si Lenny daw na kung maging presidente, hindi niya iso-surrender sa ICCC, PRD or something to that effect. I cannot forget what he exactly, but something to that effect. So yun ang na. Pero naawa pa rin ako sa kanila kasi how you're going to sell that, which might be very hard, no? Very, very hard ang kanilang selling strategies. And ano pa bang kaganapan out sa SONA? Outside the SONA, yung mga IED, no? Na biglang, may mga IED in different places. May patuturuhan itong ganitong planting. Diba? Ano naman, pag may mga nagtatanim, may aanihin. May aanihin, lalo na pagkakatanim mo pa lang, Joey. Oo. Pagkakatanim mo pa lang, buti na lang naanin mo kagad. According to the words of our greatest agriculturalist in the Philippines, diba? Ano nga siya false flag. So may mga eksenang kaganapan, and I think they are really thinking of how to extend beyond 2028. I really think that they want to do. And itong kay Mama Lenny, I think kaya niya ginagawa rin yan kasi gusto niyang magpataas sa survey. Presyo. Eh syempre, pagkatabi mo si Lenny, baka sakaling pag tumabi si Lenny sa'yo is maambunan ka ng virginal quality ni Lenny, di ba? So, kaso nga hindi eh. Hindi ko makapit ang Lenny magic kay BBM. So, mahirap talaga yan. Mahirap kumapit lutang nga eh, paano kakapit? So, to be honest, mahirap ibenta yan because ang dami yung sinabi sa isa't isa. Sinabi mo dinaya ka, tapos yung isa naman sinabi magnanakaw ka. Putang ina. Anong klaseng love team yan? How are you going to sell it? Anyway, Lenny governor. Hindi naman governor si Lenny, mayor siya. Parang mahirapan si Lenny manalo governor ng Naga. Kalaban niya doon, mga Villafuerte. Mahirap kalaban ng mga Villafuerte sa Naga City. Politics. Ay, sa Naga City. Sa as governor. Ang chismis nga, Jarn, ay, tatakbo dapat na governor si auntie mo. Ay sinabihan na daw siya ng mga Villafuerte na, bakit hindi ka na lang mag-mayor ng Naga? Ayun, kaya nag-mayor na lang siya ng Naga. Yung mga taga Bicol, yung mga taga Camsur, ina-expect talaga nila na si Lenny yung bubuwag ng Villafuerte dynasty. And they were disappointed kasi parang, Mama, ikaw na ngayon hinihintay namin natatapos ng Villafuerte dynasty, pagkatapos hindi mo pa rin, you did not face them head on. Bakit? Ganon. Kaya ang daming mga tumabang kay Lenny na Bicolano. She's just a small voice. She just have a small dream. In a big world. Of a fly. Well, una-una, parang pasok kay Lenny mag-mayor because asawa niya is mayor before and then she's not talaga back of her hand. Kasi pag governor ka, hindi ka makapag-eksena na nagwawalis. I don't know. Baka kaya siguro nag-mayor lang din siya. Pero yun na nga, we already see ito yung mga movement ng mga eksena na kaeksenahan nila sa buhay. Which for me, eksena lang na eksena. Alam mo naman ang politika, it's all about eksena. And without eksena, you're out of the scene. Kaya lang umeksena. Pero, ang nangyayari kasi is, hindi na malaman kung paano patutumbahin si Visa. Kaya yung 2028 Noel, might well, kasi itong IED na to, aminin ninyo mga Bex. Ang no election sa 28 sa internal conflict kakapit. Na? Oo, internal conflict. Kasi, alam nyo nakita nyo ba yung news, yung video na may mga NPA, may nilusob na police station, tapos sabi yung kanilang mga dekalibre ng armas nila. Dumaan ba sa newsfeed nyo yun? Para sa Davao del Norte yata yun. Diba? Na papunta sila ng police station. Diba bakit masyadong advance yung mga armas nila? Diba? Yan, diba? Kanino pa ba manggagaling yan? Saan ang galing ang mga armas? So, kasi yung get a boom boom with China, malabo. Parang hindi papatol yung China. And secondly, mapax silica. Hindi naman siguro sila mapapax silica dyan sa magas ng ganyang kalaki dyan sa pax silica if anytime soon is hindi nila magkaroon ng get a boom boom with China. So parang X yan. So wala na yung parang the get a boom boom with China is no longer possible as a way to declare ML, no? So maybe the next best thing is internal conflict, like
the rise again of NPA Chimbustar. I think that might be the line of that would be the perfect recipe for ML and extension of Eklavu. Kasi ano yung mga IAID, tapos biglang, bakit biglang powerful na uli ang mga NPA? May nag-empower. So, busisiin natin kung paano itong mga kasi aminin niyo ha, kung hindi sila magpapatuloy, sino ang mapagkakatiwalaan nilang presidential candidate na hindi sila hahabulin? Girl, alam niyo yan. Na pag presidente, pag may nagkakaleche silang nagaganap, ang sinisisi nila yung previous president. Except for PRR, hindi talaga niya ginalaw si Pinoy. Dinedman na lang niya. Ito, bumalik siya sa ganung gawain, si BBM. Syempre, ikaw maging presidente. Halimbawa, si Risa, tapos si Lenny. Baka alam mo, masisihin mo pa rin si Duterte kung ano nangyayari sa Pinas when you're already president. Pero yung previous president yung sisisihin mo. Sasabihin mo, kasi ganitong ginawa ni BBM. Tapos syempre, magla-launching ka rin ng mga investigation. Kailangan investigation ang mga pagnanakaw na naganap. Syempre, hihilingin sa iyan ng followers mo. Alam mo namang dumedma ka na. Low-hanging fruit kasi yun para mawala sa iyo yung kung presidente ka, mawala sa iyo yung sisisihin mo yung previous president. So, kaya imagine, kung si Lenny, si Risa yan, babanatan ka yan. Hindi kayo nagmamahal sila. You know that you are politicians. That there are politicians. Lenny is a politician. BBM is a politician. Risa is a politician. And know exactly what's going to happen if ever Kakamping could win in 2020. Actually, no matter what, Kakamping or Duterte will win in 2028. BBM is fucked.